Eerie Episodes 0.1. Mga kwentong kababalaghan, katatakutan at mga nilalang na hindi natin nakikita. Ito ang mapapakinggan mo dito sa aking channel. Kaya sit and relax, at makinig sa aking mga kathang-isip na mga kababalaghang kwento. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ang pagsisimula ng krisis. Dumaan ang ilang linggo matapos ang lihim na pag-uusap nina Bruno at Ellen. Sa panlabas, tahimik ang buhay sa malaking pamayanan ng mga aswang, ngunit sa loob, nagsisimula ng mabuo ang isang mabigat na suliranin, nauubusan na sila ng pagkain. Bagaman sanay silang manggaso sa kagubatan para sa mga hayop, unti-unti nang naglalaho ang kanilang mga pangunahing pagkain dahil sa tagtuyot. Ang mga ilog ay natuyo, at ang mga hayop ay naglayas patungo sa malalayong lugar. Sa loob ng kanilang malaking bulwagan, nagtipon ang mga nakatatanda ng angkan, kabilang sina Salva, Aling Lila, at iba pang matandang pinuno. Hindi na ito maaaring magpatuloy, sabi ng isang matandang aswang na nakatungkod. Kung magugutom ang ating lahi, mawawalan tayo ng kontrol. Dapat nating magdesisyon, dagdag ni Goryo. May mga nagsisimula ng lumabag sa ating tatlong mahigpit na batas. Natahimik ang silid. Alam ng lahat kung ano ang mga iyon. 1. Bawal kumain ng laman ng tao. 2. Bawal manakit ng inosenteng tao. 3. Bawal ipakita ang tunay na anyo sa sinuman. Labis na nag-aalala sina Salva at Aling Lila. Alam nilang hindi lahat ng kanilang mga kalahi ay kasing disiplina ng kanilang pamilya. May mga bulong-bulungan ng may ilan na lihim na nanghuhuli ng mga taong napapadaan sa kagubatan. Ang pagtuklas ni Bruno. Habang nagbabantay si Bruno isang gabi, naamoy niya ang kakaibang halimuyak ng dugo mula sa dulong bahagi ng gubat. Agad siyang nagpunta roon at natagpuan ang tatlong aswang mula sa kanilang angkan, si Goryo at dalawang kabataan, na nakayuko sa katawan ng isang sugatang lalaki. Huwag! Sigaw ni Bruno habang mabilis na lumapit. Alam nyo ang batas, hindi tayo pumapatay ng tao. Bruno, galit na sabi ni Goryo habang pinupunasan ang bibig na puno ng dugo. Kung gusto mong mabuhay ang lahat sa atin, kailangan nating gawin ito. Gutom na ang marami sa atin. Hindi ito ang solusyon, giit ni Bruno, nanginginig ang mga kamay. May paraan para mabuhay nang hindi lumalabag sa mga batas natin. Ngunit alam niyang hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging desperado ang kanilang lahi. Ang pagbubunyag sa pamilya ni Bruno. Pagbalik ni Bruno sa kanilang tahanan, agad niyang kinausap ang kanyang ama. Itay, may mga kalahi na tayong kumakain ng tao, diretsyong sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Salva. Anong sinasabi mo? Nakita ko sina Goryo sa gubat. May pinatay silang tao. Natahimik si Salva at Aling Lila. Ang kinatatakutan nila ay unti-unting nagiging totoo, ang pagkawasak ng disiplina ng kanilang angkan. Kailangan nating gumawa ng paraan, ani Salva. Hindi tayo maaaring bumalik sa ganitong uri ng pamumuhay. Ipaglalaban natin ang ating mga batas. Ngunit alam nilang mahirap ito. Ang gutom ay isang malupit na kalaban, at sa bawat pagkakataong lumilipas, mas lumalaki ang panganib na tuluyang mawala ang kontrol sa kanilang lahi. Samantala, sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na nagtatago si Bruno ng lihim, ang pagmamahalan nila ni Ellen, na maaaring maging sanhi ng mas malaking alitan sa kanilang mundo. Ang plano ng pamilya ni Bruno. Nang hindi na mapigilan ang ilang miyembro ng kanilang lahi sa pagkain ng laman ng tao, napagtanto ni Salva at Aling Lila na kailangan nilang gumawa ng mas matinding hakbang upang mapanatili ang disiplina sa kanilang hukbo. Kung hayaan natin ito, babalikan tayo ng mga tao. Magkakaroon ng gulo, sabi ni Salva sa kanyang pamilya habang nakaupo sa kanilang hapagkainan. May paraan pa, itay, sabi ni Bruno na pursigidong tumulong. Gamitin natin ang pera mula sa negosyo natin bilang tao. Bumili tayo ng maraming baboy at simulan ang pagpapalaki ng sarili nating alagaan. Nagkatinginan ang mag-asawang Salva at Aling Lila. Alam nilang hindi madaling panatilihin ang kaayusan sa kanilang grupo, ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Ang pagpapasimula ng babuyan. Sa loob ng ilang linggo, nakabili sila ng malaking lupain sa malayong bahagi ng kagubatan. Dito nila itinayo ang kanilang babuyan. Nagdala sila ng 12-dosenang baboy at nagsimulang paramihin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagpapakain gamit ang mga tanim na root crops.
Hindi nagtagal, ang simpleng plano ay naging isang matagumpay na hakbang upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang grupo. Kapag nagugutom ang mga aswang, imbes na humanap ng tao, ang baboy na inaalagaan ng pamilya ni Bruno ang nagiging solusyon. Pagharap sa mga nagmamatigas, ngunit hindi lahat ay madaling kumbansihin. Ilan sa mga matitigas ang ulo, tulad ni Goryo, ay hindi pa rin sumusunod. Hindi sapat ang baboy, sigaw ni Goryo sa isa sa kanilang pagpupulong. Hindi nito mapapawi ang gutom na hinahanap ng ating katawan. Hindi totoo yan, sagot ni Salva na matapang na humarap sa kanya. Ang mahalaga ay hindi tayo pumapatay ng inosente. Ang baboy ay sapat kung susubukan mong kontrolin ang sarili mo. Tumayo si Bruno, nakikiisa sa kanyang ama. Kung gusto nating mabuhay ng tahimik, kailangan nating magbago. Kung hindi, mapapahamak tayong lahat. Nagkaroon ng mainit na diskusyon, ngunit sa huli, ang iba pang miyembro ng kanilang lahi ay napilitang sumunod. Unti-unti nilang natutunan na ang pagkain ng baboy ay maaaring maging alternatibo upang mapanatili ang kanilang pagkatao. Ang tagumpay ng babuyan. Habang dumadaan ang panahon, lumaki ang kanilang babuyan at naging pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng buong hukbo. Ang dating magulong samahan ay unti-unting bumalik sa disiplina at kaayusan. Bagaman may mga hamon pa rin, naging malinaw na ang plano ng pamilya ni Bruno ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang lahi. Sa kabila ng pagiging aswang, pinatunayan nilang maaari silang mamuhay ng may disiplina at respeto sa buhay ng tao. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam nilang hindi pa rin tapos ang laban. Sa mundo kung saan ang lihim ay laging banta, kailangan nilang maging laging handa, lalo na si Bruno, na patuloy na nagtatago ng kanyang pagmamahal kay Ellen. Ang muling pagkikita nina Bruno at Ellen. Matapos ang mahabang panahon ng pag-iwas at pananibik, sa wakas ay muling nagkita sina Bruno at Ellen sa isang lihim na lugar malapit sa gilid ng kagubatan. Sa ilalim ng buwan na nagbigay ng banayad na liwanag sa paligid, tumakbo si Ellen patungo kay Bruno, habang si Bruno naman ay hindi na nag-atubiling yakapin ang dalaga ng mahigpit. Ang tagal nating hindi nagkita, sabi ni Ellen na bahagyang nanginginig ang boses. Akala ko hindi ka nababalik. Hinding-hindi kita iiwan, Ellen, sagot ni Bruno habang pinapahid ang luha sa pisngi ng dalaga. Pinilit kong umiwas dahil alam kong iyon ang tama pero hindi ko na kaya. Mahal na mahal kita. Nang marinig iyon ni Ellen, hindi na rin niya napigilan ang kanyang sarili. Mahal din kita, Bruno. Higit pa sa anumang bagay. Ang sandaling walang hanggan. Sa gabing iyon, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa ilalim ng bituin. Sa kabila ng mga panganib at paghihigpit mula sa pamilya ni Bruno, tila nawala ang lahat ng balakid habang sila'y magkasama. Hindi inaasahan ng dalawa na ang matinding damdaming matagal nilang pinigilan ay tuluyang sumiklab. Ang bawat halik at yakap ay puno ng pagmamahal at pananabik na matagal nilang tinago. Nagbigay sila ng pangako sa isa't isa, anuman ang mangyari, hindi na sila maghihiwalay muli. Ang bagong simula. Matapos ang gabing iyon, ramdam nila ang pagbabago. Hindi na lamang lihim na pagkikita ang nag-uugnay sa kanila kundi isang pangakong binuo ng tunay na pagmamahalan. Alam nilang darating pa rin ang mga hamon, lalo na mula sa pamilya ni Bruno at sa kanyang hukbong aswang. Ngunit isa lang ang malinaw, handa silang ipaglaban ang kanilang pag-ibig sa kabila ng lahat. Ang bagong hamon. Sa mga sumunod na araw matapos ang kanilang matamis na pagkikita, muling bumalik si Bruno sa kanilang tahanan na may bagong pag-asa. Gayunpaman, ramdam niya ang mga nanlilisik na tingin mula sa ilang miyembro ng kanilang angkan. Hindi na lihim ang kanyang patuloy na ugnayan kay Ellen, tila may nakaalam na ng kanyang lihim. Bruno, seryosong sabi ng kanyang ama na si Salva nang makita siyang dumating. Alam mo bang may usap-usapan na sa hukbo? Alam nilang patuloy kang nakikipagkita sa babaeng tao. Hindi na nagulat si Bruno. Itay, hindi ko na kayang itago ang pagmamahal ko kay Ellen. Mahal ko siya, at handa akong ipaglaban iyon. Baka ikapahamak mo yan, anak, sabi ni Salva na puno ng pag-aalala. Kung malaman ng mas matatandang pinuno, baka hindi lang ikaw ang madamay kundi pati siya. Hindi sumagot si Bruno ngunit alam niyang totoo ang mga salita ng kanyang ama. Sa mundo ng mga aswang, ang pakikipag-ugnayan sa tao ay maaaring magdulot ng gulo, lalo na kung ang damdamin ay pagmamahal na hindi madaling itago. Ang pagtutol ng hukbo.
Isang gabi, sa isang lihim na pagpupulong ng hukbo ng mga aswang, tumayo si Goryo, ang matigas ang ulo at radikal na miyembro ng kanilang lahi. Hindi tayo makapapayag na may isang tulad ni Bruno na nagdadala ng kahinaan sa ating lahi, sigaw nito. Ang pagmamahal sa tao ay isang kahinaan. Kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa atin, ano ang mangyayari? Mapupuksa tayong lahat. Alalahanin ninyo, dagdag pa nito, kapag ang mga tao ay nakaramdam ng takot, maghahanap sila ng paraan upang tayo'y lipulin. At lahat ng ito ay dahil sa kahinaan ng isang tao, si Bruno. May mga sumang-ayon kay Goryo, ngunit may ilan ding nanahimik, takot na humatol sa anak ng isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa kanilang grupo. Ang pagpapasya ni Bruno. Narinig ni Bruno ang lahat ng ito mula sa malayo. Alam niyang hindi na siya ligtas sa kanilang sariling hukbo. Ang pagmamahal niya kay Ellen ay nagdala ng panganib hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa dalaga. Kinabukasan, pinuntahan niya si Ellen sa kanilang dating tagpuan sa gilid ng kagubatan. Ellen, seryosong sabi niya, kailangan nating umalis. Nagulat ang dalaga. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi naligtas para sa atin ang manatili rito. May mga nagagalit na sa akin sa aming grupo. Kapag nalaman nilang ikaw ang dahilan, baka may masamang mangyari sa'yo. Napuno ng pangamba ang puso ni Ellen, ngunit alam niyang hindi siya kayang iwan ni Bruno. Kung saan ka pupunta, Bruno, sasama ako. Hindi ko kayang maghiwalay tayo. Ang pagtakas. Sa gitna ng gabi, nagpasya ang dalawa na lisanin ang lugar. Sa kabila ng panganib at takot, hawak nila ang isa't isa habang naglalakad sa malayong kagubatan. Ngunit hindi nila alam, hindi pa tapos ang panganib. Sa likod ng mga anino, may mga matang nagmamasid. Si Goryo at ang kanyang mga kapanalig ay naghihintay lamang ng tamang sandali upang gawin ang kanilang hakbang. Ang pag-ibig ni Bruno at Ellen ay hindi na lamang laban sa kanilang mga sarili, ito na ngayon ay laban sa buong mundo. Ang paghahanap kay Ellen. Sa pagkawala ni Ellen, mabilis na kumalat ang balita sa kanilang bayan. Nagulantang ang pamilya ni Ellen nang hindi siya umuwi kinagabihan. Agad silang naghanap at nagsumbong sa mga pulis, ngunit walang makuhang bakas kung saan siya nagpunta. Lahat ng sulok ng kagubatan, inspeksyonin niyo. Utos ng ama ni Ellen sa mga awtoridad. Hindi maaaring nawawala ng ganito lang ang anak ko. Habang patuloy ang paghahanap ng pamilya ni Ellen, si Bruno at ang dalaga ay nasa malayong bahagi na ng kagubatan. Ang basbas ng pamilya ni Bruno. Bago tuluyang tumakas si Bruno, binigyan siya ng basbas ng kanyang ama na si Salva. Anak, sabi nito habang mahigpit na hinawakan ang balikat ni Bruno, hindi ko maaaring pigilan ang pagmamahal mo. Ngunit tandaan mo, ang landas na tinatahak mo ay mapanganib. Hindi ka naligtas sa ating hukbo, at si Ellen ay magiging target din ng mga matitigas ang ulo. Alam ko, Itay, sagot ni Bruno na puno ng determinasyon. Ngunit ito ang pinili ko. Mahal ko siya, at ipagtatanggol ko siya anuman ang mangyari. Dalhin mo ito, dagdag ni Salva, iniabot ang isang maliit na supot na may mga halamang gamot at proteksyon. Makakatulong ito sa pagtakas nyo. Ang pagtatago. Sa gitna ng malawak na kagubatan, naghanap sina Bruno at Ellen ng ligtas na lugar na maaaring gawing tirahan pansamantala. Nakakita sila ng isang lumang kubo sa gilid ng ilog na matagal nang iniwan ng mga tao. Doon nila sinubukang bumuo ng isang tahimik na buhay. Si Bruno ang nangangalap ng pagkain mula sa kagubatan, habang si Ellen ay nag-aalaga ng kanilang tirahan. Sa kabila ng takot at panganib, napuno ng pagmamahalan ang bawat araw nila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtakas, alam nilang hindi magtatagal ay makikita rin sila, hindi lamang ng pamilya ni Ellen kundi pati na rin ng mga kalaban mula sa lahi ni Bruno. Ang pagbabalik ng panganib. Isang hapon, habang naglalakad si Ellen malapit sa ilog upang mag-igib ng tubig, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya mula sa likod ng mga puno. Nagmadali siyang bumalik sa kubo. Bruno, bulong niya na puno ng kaba. May nararamdaman akong kakaiba, parang may nagmamatsyag sa atin. Napatayo si Bruno at inamoy ang hangin. Hindi tao ang narito. Alam nilang nagsisimula na namang lumapit ang panganib, at sa pagkakataong ito, maaaring hindi na nila matakasan pa.